have a life and be healthy. We are going to camp! First time po namin mag-camping sa 1 year and 1 month namin dito sa bansang New Zealand. First time namin mag-camping. Excited ako para sa mga aking mga Junakis. And subaybayan niyo po kami. Abangan niyo po ang aming escapade. Saya! Kia ora, mga kabluming nanay, have life and be healthy. Medyo matagal akong walang entry tungkol sa, alam niyo po yun, pamumuhay namin po dito sa New Zealand. Puro reels po yung mga nagawa kong mga content nung mga nakaraang linggo. Pero now, ay nagbabalik po ako at ikukwento ko po sa inyo yung unang experience namin ng pamilya ko. Kasi nag-camping kami last week. So, nag-try kaming mag-camping. Bumili kami ng family size na tent. At yun nga, dahil nga kasagsagan pa rin po ng summer dito sa New Zealand, ay sinubukan naming mag-camping sa May Pahitoa. Actually, malapit lang ito sa Palmerston North. Mga 30 minutes away from our house. Pero tingnan nyo naman yung nature. Parang hindi malapit sa city. Pero wag ka. Malapit po yan sa city, malapit po yan sa Palmerston North. Kaya, alam niyo po yun, okay siya talagang spot kasi hindi hassle sa biyahe at napaka-okay sa amin na mga first-timers. So, alam niyo po ba, mga kabluming nanay, napakaganda po ang way of life po dito sa New Zealand. Kasi, dito po sa New Zealand, ang mga tao po dito ay very relaxed. At alam ko po, masasabi ko po na they love outdoor activities. At ito, kagaya nitong ginagawa namin, camping. Ako, napakahilig po ng mga tao po dito sa mga outdoor activities, lalong-lalo na po yung pagka-camp. Life here is also a dream life of many individuals. Kasi po, dito sa New Zealand ay meron po dito tinatawag na work-life balance and a friendly multicultural community. Ibig pong sabihin, marami po kasing mga ethnic group po dito, iba't ibang pong lahi, may mga Asian, may mga taga-Europe, so iba-ibang klase ng mga lahi ang nakatira po dito sa New Zealand. At ang maganda po dito ay pinapahalagahan po ng mga local people ang mga iba't ibang lahi po na nandito po sa kanilang bansa. So, yun po ang kinaganda po ng pamumuhay po dito sa New Zealand. Anong alam niyo po yung hindi kayo mangingimi na, yung mararamdaman niyo, magsiself-pity kayo na kayo ay Asian or Filipino. No, wala pong ganyan. Kasi, pinapahalagahan po ng New Zealand ang bawat tao, ang bawat lahi na naririto po sa kanilang bansa. So, going back nga po sa aking kwento, sa aming first camping experience. Dumating kami dyan sa location po namin ng mga around 6 p.m. Nung nakapag-set up po kami ng aming tent at saka yung mga camping materials mo namin. At alam niyo na po, yung mga bata, naglublob kaagad sa tubig. At si tatay ang nag-set up ng aming tent. Kasama po pala namin ang aming housemate, mag-asawa. Shout out to Priya and Russell. So, housemate po namin sila, kasama po namin sila sa bahay. So, ayun, nag-set up po sila, tapos ako yung tagabantay ng mga Junakis ko. Maganda house mo? So, tuwang-tuwa si Tamiris dyan. Tiny house? Ang ganda ng house mo? Ha? Sarap tulog ikaw mamaya, ano? Yes. Saan? There. Wala. Many cockroach. Walang cockroach dyan? Oh. What is it? Yan pong iniihaw po namin na isda, na malaking isda, ay hindi po namin yan nakuha sa ilog. Dahil alam niyo po ba dito sa New Zealand, na hindi po kayo basta-basta po dito pwedeng mamingwit sa mga freshwater na mga isda. Kasi kailangan niyo po ng permit. So, hindi kami pwedeng mamingwit ng isda dyan, or kahit may isda man dyan, hindi kami pwedeng manghuli. Although may pamingwit ang aking asawa. So, nagdala na lang ako ng laruan ng mga bata. Para kunwari, manghuli kami ng isda. May baterya ba yan, tay? There's a fish. Ilagay mo, tanggalin mo nga si ano.
Natatawa po ako mga ka-blooming nanay kasi imbis na ma-relax po kami, kinagabihan po, yung matutulog na po kami, ay pare-pareho din po pala yung naranasan namin na magkakasama, si tata, yung housemates namin na mag-asawa, na hindi rin, pare-parehas kami hindi nakatulog. Kasi pare-parehas din pala kami nang iniisip na natatakot kami sa area. Kasi medyo creepy po yung lugar kasi kami lang po yung naiwan. May mga naligo pero mga 10 or 12 midnight umalis na po sila. So kami na lang literal yung naiwan. So madami kang maririnig ng mga insects, tunog ng insects, at ang lalakas po ng tunog ng mga ibon na akala mo mga aswang. Sorry na po. Nakakatakot talaga at saka napaka-creepy yung pakiramdam na parang iniisip mo na yung napapanood mo sa movie, yung mga suspense na movie na kagaya ng Wrong Turn, ng mga ano ba yung nakakatakot ng mga palabas? Yung may chainsaw, yung ano yun, alam mo yun, yung parang basta natatawa na lang ako kasi kung ano-anong mga negativity yung naiisip ko dahil natatakot nga ako. So, ang natawa kami kasi nung kinaumagahan, yun din yung kwentuhan namin na hindi rin pala natutulog si tatay at saka yung housemate namin, si Russell. Kasi nga, binabantayan nila yung gabi kasi just in case may mangyari na may dumating na hindi natin masabi ay handa sila. So, hindi rin sila nag-inom dahil nga kailangan alert daw silang magbantay. Umambon ng malakas nung madaling araw pero sumilip ng saglit si Haring Araw. So, nakapagkape pa kami niyan. Umaraw siya talaga as in totally araw. Pero, nung mga 6 or 7, 6 umaraw tapos mga 7 ay ayun na. Umaambon na. So, ayun, alam niyo yun, nakapagtampisaw pa sila ng ilang minuto dyan or an hour. Pero, tinapos din nila kaagad kasi, ayun na nga, lumalakas na yung ambon or ulan. At tiningnan nga namin sa weather forecast na umuulan. At tiningnan namin sa weather forecast ay lalakas ang ulan ng mga 10 at 11 a.m. So, 8 o'clock nagpapack-up na kami. Hindi na kami nakapag-almusal kasi kagigising lang. So, ayan. Lalakas siya ng 10 a.m. Pack up kami ng maaga kasi maulan. Pero okay lang na-experience namin. Pack up ng maaga. Kasi lalakas ang ulan ng 10 a.m. So, ganito talaga dapat pag ikaw ay nagka-camping, dapat lagi kang nakasubaybay sa weather forecast. Dito isa sa taas na yung sasakyan namin. Diyan daming mga wild berries. Kaya sobrang titinik. Doon sa baba kami nag-camping. Yan, sasakyan. So, ayun na nga. Ayaw man pa namin umuwi, pero wala kaming magagawa. So, umuwi na po kami. Pero may maikwento po ako sa inyo. Ano po? Alam mo po ba yung daanan pa uwi, palabas ng kalsada, yung mismong, ayan, yan po yung kalsada na yan. Napaka-enchanting po ng pakiramdam. Kaya sabi ko, bababa ako, tatay, videohan mo ako. Pero si Priya na po yung nag-video sa akin yan, yung aming housemate. Kasi nga, si tati nga naman yung nagda-drive ng sasakyan. Kasi napakaganda nung lugar. Parang may kalsada sa gitna ng kagubatan. Kasi literal po talaga siya nakagubatan na ang kinagandahan lang ay pwede mong ipasok yung sasakyan mo. Napaka-enchanting nung feeling. Parang nasa Encantadia or anything. Basta ganun yung pakiramdam. Napakaganda talaga nung lugar. Tapos, ang lalakas po ng mga huni ng ibon dyan. At alam niyo po yung feeling na, wow, para kang Encantada na naglalakad sa... Parang ako si Maria Makiling na nasa New Zealand. Yung parang ganun yung pakiramdam ko. Kasi, napakaganda talaga ng lugar. Grabe, hindi ko mai-explain kung ano yung feeling ko nung naglalakad ako dyan. Kasi basta, iba yung vibe. Napakaganda talaga. Ewan ko. Nakaka-refresh ng utak. Yung alam niyo po, yung tunog ng ibon. Tapos naririnig mo pa yung tunog ng ilog. Tapos wala kang maririnig na sasakyan. Kundi yung sasakyan mo lang, tunog ng sasakyan mo. Ganun ka-relax
yung paligid. At wala talaga akong masabi kundi, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Maraming salamat, Lord, dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon na ganito na ma-experience po namin. Binigyan mo kami ng magandang araw nung nag-start kami at kahit siguro uulan talaga pero binigyan mo pa rin kami ng maayos na panahon para ma-experience namin ang yung mag-camping at ma-enjoy namin yung lugar na ito, Pahitowa, kasama po ng aming mga anak. Thank you, Lord. Hanggang sa muli po. Salamat po sa pakikinig, panonood po sa aking video. Let us maintain our freshness, mga kablooming nanay. Love ya.